si OA at si nonchalant. Kapatid, sino ka rito sa isang relasyon? Ako po si Darren, ako po si Owen. Parang every galaw po, may nasasabi ako. Ako po si Rex. Ako po si Nonchalant. Mahihain po ako eh. Hindi ko alam kung nonchalant ba or emotionally unavailable. So, ako yung talaga yung makwento. Ako yung magyaya sa ganito. Siya naman po sige lang. Ganun. Ako po si Raya Bernstickman. OA po. Mabilis magalit sa mga maliliit na bagay. Ako po si Mary Claire Sardenia, OA din po. Ikunin kasi. Ako nga po pala si Ann Milaya. Ako naman po si Nonchalant kasi sa aming dalawa ako po yung parang walang pakialam sa aming relasyon. Ako po si John Patrick. Ako po yung OA sa relasyon po namin. Ito ay isang example ng opposites attract. Yung bang parang kanta ni Katy Perry na Hot and Cold? Parang ito oh. Oops! Bawal namin yan i-play dito dahil alam nyo na. Pero ano nga ba ang psikolohiya sa likod nito? Unang-una kasi pag sinabi nating opposite attract, tatandaan natin it's complementary. So pag sinabi natin ganun, mas magkakaroon ng pagkakataon na makikita mo yung wala ka. Kaya kung halimbawa ako, at ganitong klaseng tao ako, napaka-extrovert, tapos pag nakakita ako dun sa kabila na partner ko is na introvert naman, mas nakikita ko yung mga kakulangan ko, mas nakikita ko yung imperfections ko. So parang mas nagklik-click. Although talagang sasabihin natin na, pwede ba yan? Pwede mag-clash? Oo. Pero mas nagkakaroon ng tamang understanding. So kung minsan, kahit sabihin mo, kaya nga 'di ba bakit opposite attract? Kasi parang magnet yan. Mas nag-a-attract ang opposite kasi yung parehas lang kayo ng mga pag-uugali. Mas nagka-clash kayo kasi parang sinasabi walang differences. So ang tendency, mas umaabot ka sa punto na talaga mag-aaway kayo, hindi maganda yung relationship nyo. Ganun. Ayun naman pala, bagay naman pala magsama si OA at si Nonchalant. Yee! Oh, mga kapatid, huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Emil Kailing, News 5 Digital.